wala ka pa na pinatbate. Hindi na po namin siya naligtas. I'm sorry. Why don't you turn over this woman sa mga polis? Siya lang ang may motibo na gawin ito kay William. Oo, may issue ho kami ni Sir William. Hindi ko naman ho magagawang saktan siya. Papatunayan ko kay Tita Soraya na kaya ko rin maging katulad niya. Ah! Yun na ang ganti ko kay Ikit dahil pinatay niya ang mom ko. I-enjoy mo lang yung moment na to. Hindi sa lahat ng oras mananalo ka. Isisira din kita sa mata ni Pastor. Kid, you should get some rest. You could probably use it. Okay na po ako, sir. Wala naman pong ibang masakit sa akin eh. Alam niyo yung masakit? Yung mga pinagsasabi sa akin ng silid na yun. Kasi sir, pag ganito daw po yung itsura, ibig sabihin daw po masamang ugali na kagad eh. Alam niyo yung parang kina-question niyo yung pagiging inosente ko. Nakakasama kasi ng loob, sir, kapag question nila ako eh. Ginajudge kaya nila ako. Hey, don't listen to them, okay? What matters is we know the truth. And Drew and I don't believe you did anything. All right? And if Mom was here, she'll definitely back you up because she completely trusts you. Salamat, sir, ah. Alam niyo, hindi lang naman yung gusto kong marinig eh. Yung naniniwala pa rin po kayo sa akin. Yung nagsasabi ho ako talaga ng totoo. Kasi ayoko pong magbago yung tingin niyo sa akin. No, wait. That's not gonna happen, okay? Ah, sir, may iba po tayo. Saan po ba ibubura si Sir William? Alam niyo, sana nandito po si Miss May, no? Ako po, excited na akong makita siya. Nakakalungkot lang kasi gantong sitwasyon pa yung uuwian niya. Yeah. Well, Drew and I still haven't located Mom yet, but the good news is we're working with the embassy now, and we're trying to figure out the best way to reach her. Bakit? Anong problema? Sir, kasi parang bigla po akong kinabahan nung napag-usapan po natin si Miss May. Nasaan kaya siya? Sana okay lang siya, no? Sana walang nangyayaring masama sa kanya. Sana naligtas siya. How dare you? Who gave you the authority? Napatayin si May, ha? Hindi porkit pamangkin kita, ay pwede ka nang makialam sa mga diskarte ko! From now on, wala kang gagawin na hindi ka nagpapaalam sa akin. You understand that? Do you understand? Nilaman lang talaga ako nung galit ko. I feel... I feel so overwhelmed. Hindi ko ma-process yung ginawa ko. You feel powerful? Yes. I feel this rush. Parang, I've never felt anything like this before. Na parang I'm stronger. Na I can do anything. Well, hindi pa rin ako natutuwa na nakialam ka sa diskarte ko. Pero ano pa magagawa natin? Andiyan na yan.
Pero alam mo, ginulat mo. Hindi ko akalain that you had it in you. Buti naman at nakapag-graduate ka na sa pagiging whining, spoiled brat mo. Nang mamatay ang mami mo, I promise to make you a better version of yourself. Nang sa ganun, wala nang pwedeng manakit sa'yo. My efforts are paying off. I'm so proud of you, Ange. Tana. Ngayon na nakapag-warm up na tayo sa pagkawala ni William at ni May, it's time we proceed on to our main event. Si Marikit naman ang pahihirapan natin! Sobrang kating-kati na akong gantihan yun si Ikit. Tita, I don't want to just make her suffer. Gusto ko siyang makita na bagsak. Don't worry. If my plan works, masisira na ang masayang mundo ni Marikit. Lahat ng mahalaga sa kanya, lahat ng mga taong mahal niya, lahat ng pinaghirapan niya, lahat ng mga pangarap niya, lahat ng yon ay mawawala na sa kanya. How does it feel? Durong may dala akong pagkain. Kasi sabi nila, hindi ka pa daw kumakain. Tapos puyat ka pa. Gusto mo bang ikaw naman yung magkasakit? Salamat, Ikit. Mamaya na lang ako. Sige. Duro, okay lang ba sa'yo na dito muna ako, samahan kita? Wala naman akong gagawin. Pero hindi ako kasing galing mong magbigay ng words of wisdom, ha? Gusto lang kitang damayan. Kaya nang... Kasi palagi ka nandyan para sa akin. Lalo na namatay din yung tatay ko. Alam mo, nung buhay pa si Dad, lagi ko siyang iniiwasan. Kasi ayaw ko siyang makasama. Pero ngayon, sobrang sakit. Kasi kung kailan gusto ko siyang makausap, hindi ko na maririnig yung boses niya. After ng libing niya, hindi ko na siya makikita. Kahit kailan. Naiinis ako sa sarili ko. Ang dami kong pagkakataong sinayang. And now I'm thinking of every moment, every chance I missed, every time I could have said something, anything. Kasi akala ko madami pang chance eh. Pero wala. Wala na. Bro, oo, hindi mo na makakasama yung daddy mo. Pero lagi mong iisipin, ha? Lagi lang siya nandyan.
True, pinapantayan ka niya. Diyan lang siya sa paligid. Tsaka alam mo, sigurado ako, sobrang saya niya ngayon. Kasi, nakikita niya, ang mahal ko siya. Sir William, pasensya na ho kayo Alam ko po na may hindi po tayo pagkakaunawaan bago kayo mamatay. Pero gusto ko magpasalamat. Kasi kung hindi ho dahil sa inyo, wala ho akong Drew. Wala ho akong macho. Kaya sir, maraming salamat Wala ho sana akong dalawang lalaking napaka-importante sa akin ngayon. Maraming salamat po, sir. Ako na pong bahala sa mga anak ko. Tsaka po kay Miss May. Hindi ko po sila iiwanan. Para po lampasan po nila yung mga pinagdadaanan nila ngayon. Thanks, kid. It means a lot. Hindi ka pa iiwan. Oh, Sir Matthew, this is Mr. Henry Ramos. He's one of the former colleagues of your dad, and he owns several boutique hotels also. Mr. Ramos, thank you for coming, sir. My father always spoke very highly of you. I'm truly sorry for your loss. But please tell me, where's your mom? Hindi na kami nagkita mula nang bumalik kami dito. She's still in Paris. Drew and I haven't been able to contact her. I feel terrible that she doesn't know what happened yet. She should be the first one to know. Well, sir, excuse me. Weren't you one of the speakers in the tourism convention in Paris? Yes, Nakita po ba kayo doon? I was one of the guest speakers. Pero hindi na tinapos ni May yung event. She left early. Ang sabi niya, there's an emergency kaya umuwi siya agad ng Pilipinas. Wait, you're telling me that my mom has been in the Philippines this whole time? You didn't know? I don't get it, Kuya. Kung nakabalik na ng Pinas si Mom, bakit wala siyang sinasabi? Wala siyang paramdam. And tuwing nagte-text siya, lagi niyang sinasabi nasa Paris pa rin siya. Yeah, I've been thinking the same thing. It doesn't make any sense. Pasensya na kayo kung medyo praning tong sasabihin ko Eh, alam niyo naman na nabiktima na rin ako ng scam, ng catfish. Paano kung yun yung sitwasyon ngayon? What if iba pala yung kachat yun? Paano kung may nagpapanggap lang na Miss May, tapos hindi pala siya yun? Oo, di ba? I get where you're coming from, but it's best we don't jump to conclusions yet, okay? We need to figure out more. Drew, your friend in immigration, do you think they can help us find out when Mom arrived in the Philippines? Right. If we get more details, we can figure out what steps to take next. Gusto sana talaga mali yung hinala ko. Pero kung tama yung kutob ko, kailangan natin kumilos Huwag na nating antayin na mangyari pa kay Miss May kung ano yung nangyari kay Sir William tsaka sa tatay ko. Ano ba gusto mong sabihin sa akin na hindi mo pwedeng sabihin sa phone? Make it quick dahil pupunta pa ako sa wake ni Tito William. Huwag kang magmadali, Pia. Dahil I'm sure, pagdating mo doon, meron nang nakabakod sa love of your life na si Matthew. At sigurado din ako na
inunahan ka na ni Marikit para maging shoulder to cry on niya. Pinapunta mo ba ako dito para asarin lang ako? Relax ka lang, attorney. We are on the same side. Actually, concerned ako sa'yo. Ayoko kasing nakikitang dehado ka. So, I asked you to come here so that I can present you with a solution. Anong solution? What if palabasin natin na si Marikit ang pumatay kay William? Seryoso ka ba? Pag nakasuhan si Ikit ng murder, makukulong siya na hindi bababa sa 20 years. Gusto ko lang ma-turn off sa kanya si Matthew. Pero not to the point na sisirain ko yung buhay niya tsaka kinabukasan niya. Alam mo, attorney, kung paiirali mo yung awa at konsyensya mo, eh wala kang mapapala sa buhay. What I'm offering you is a solution. Dahil kapag na-convince natin lahat ng tao na si Marikit ang killer, eh di mawawala ka na ng hindrance para magkabalikan kayo ng ex mo. Eh di ba yun naman ang gusto mo? Even if I agree to your plan, wala pa rin tayong kasiguraduhan kung magsasucceed tayo. Kasi unang-una, wala sa atin yung murder weapon. Diba? Yan lang ba ang problema mo? I think I have the solution you are looking for. Oh my God! Is this the murder weapon? Bakit nasa'yo yan? Wait. Don't tell me ikaw yung pumatay kay Tito William. Bakit mo ginawa yun? Akala ko ba kay Ikit ka lang gustong gumante? Bakit kailangan mo magdamay ng ibang tao? Because he started to know too much, so I had no choice but to take him out of the picture. You make me sick. Hindi ko alam na ganyan kakasamang tao. Nagsisisi ako na tinulungan kita. But that's it. We're done. Isusumbong kita sa pulis at malalaman to nila Matthew at Drew yung kawalang yan na ginagawa mo. Subukan niyo akong pigilan. Sisigaw ako para marinig ako sa labas. Attorney, bakit ka naman magsusumbong sa mga pulis at kay Matthew? Sa tingin mo ba kapag ginawa mo yon, he'll fall back in love with you? Nothing has changed. Dahil ang pinakamamahal pa rin ni Matthew ay si Marikit. Anong gusto mong gawin ko? Mag-pretend ako na wala akong alam? Ina-expect mo ba na wala akong gawin bilang lawyer para mapakulong ka? I could be disbarred just by having this conversation with you. Matthew will hate me kung malaman niyang pinakawalan ko yung taong pumatay sa tatay niya. At sa tingin mo, hindi magagalit si Matthew kapag nalaman niya na tayo ang nag-conspire para siraan si Marikit sa dad niya? What do you think he would say kapag nalaman niya na tayo ang nag-push sa dad niya para oferan si Marikit ng pera at palayasin sa resort? Ina-blackmail mo ba ako? No, I'm just presenting the different scenarios to you, attorney. Just think about it. Kapag pinalabas natin na si Marikit ang murder suspect, eh di pareho tayong mawawalan ng problema. Hindi ako makukulong at ikaw naman wala nang hahadlang para magkabalikan tayo ng ex mo. Don't give up this opportunity, attorney. Hanggat hindi natin nasisiraan ang pagkatao ni Marikit, Matthew will continue on loving her. At mas lalong magiging imposible na magkabalikan kayo ni Matthew. Hahayaan mo na lang ba siyang mapunta sa iba?
Hayop ka! What the hell is going on here? What? Kaya mo bang mabuhay na wala siya? So why don't we sit down para mapakinggan mo ang plano ko? Uy, Pia! Congratulations! I heard pinabalik ka na ni Matthew dito sa work. Sana nga magtuloy-tuloy na para, alam mo yun, hindi na ako mag-isip ng kung ano-ano. Wala na sana sumunod ng mga problema para naman makapag-focus na tayo sa kaso natin ulit. Diba? Actually, yun yung dahilan kung bakit pinuntahan kita dito. Gusto ko lang sanang kamustahin kung gusto mo pa bang mag-push through dun sa sinasuggest ko sa'yo, yung legal remedy. I know it's very costly, but trust me, malaki yung chance natin na manalo dito. And lalo na dun sa kaso natin against Resort Casino. Hindi na natin po problemahin yun. Alam mo kung bakit? Kasi sabi sa akin ni Sir Matthew, magtutuloy-tuloy na daw lahat ng pagtulong niya sa mga kadimol ko. Kasi bago daw mamatay si Sir William, nagbago daw yung isip niya na hindi na daw itutuloy yung Resort Casino. Oo, kaya hindi na natin kailangan umabot sa korte. Di ba? Oh, that's great. Di ba, no? Pero, seryoso ba? Hindi na talaga matutuloy yung Resort Casino? Oo, nag-promise siya sa akin eh. Alam mo, grabe nga eh. Alam mo, nakaka-touch lang kasi talaga yung concern niya, talagang willing talaga siyang tumulong sa mga kadimol ko. Nararamdaman ko talaga na nag-care siya sa akin. Ganun. Ay, alam mo, para makapagtsikahan pa tayo ng mas marami, tatapusin ko rin ito ng gawa. But I just wanna say, I'm really happy for you. Naman? Sige na, saglit lang. Eh mo Ano ito mga... Tingnan mo kung kailan naman nagmamadali, tsaka panalang lang. May isa. Yeah, no. I was wondering if you could send thank you notes to everyone who attended the funeral. Okay. Thank you. Salamat po. Kuya, nakausap ko na yung friend ko sa immigration. Na-confirm niya nakauwi na ng Pinas si Mom. Kuya, anong gagawin natin? What if she's in trouble? What if may nangyaring masama kay Mom? Okay, wait. Let's just try focus on what we can, okay? Maybe we can start file a missing persons report, call some hospitals, maybe call her friends. Maybe they know where she went. Okay. Tatawagin ko rin yung mga kaibigan niya. Maybe they've seen or heard from her. Yeah. Sir, si Colonel Molina po. Nag-update lang ko para sa investigasyon. Nahanap niyo na ba yung pumatay sa dad namin? Nag-gather pa kami ng mga ebidensya, pero may nakikita na akong person of interest matapos namin makita yung CCTV footage ng resort. Isang tao lamang makikita natin pumasok sa office ng dad mo around the time of his death. Si Kid? Maraming salamat ha, pinag-aantay pa kita. Ay, don't worry. Wala naman akong ibang appointments today. Ay nako, Pia, ang swerte ko talaga sa'yo. Sobra kasi naging kaibigan kita.
Kasi kahit ganito lang ako, hindi ka nagsasabang tulungan ako palagi. Uy, okay ka lang ba? Parang balisa ka naman dyan. I'm fine. Alam mo, saka mo na ako i-love bomb, okay? Madami pa tayong kailangan i-discuss. Sige. Alam mo, bumula pa, no? Gutom ka ba? Tara, kain tayo. Pwede naman. Libre kita. Tiglapin ko lang. Sir Macho, Drew. Anong ginagawa niyo dito? Bakit may kasama kayong polis? They're here to investigate Dad's case. And, Ikit, without sounding too awful, they requested us to take a look at your locker. So, if you don't mind, could you please hand them over your keys? Locker ko? Bakit naman locker ko? Hi, excuse me. I'm Attorney P. Abad. Kliyente ko si Ikit. Kasama ba sa search warrant niyo yung mag-check ng personal locker? Yes po, attorney. Lahat ng area basta sa loob ng premises itong resort. Maging itong employees quarter kasama to search warrant namin. Teka lang, bakit locker ko lang yung inspection ninyo? Wala naman ako talagang kinalaman sa pagkamatay ni Sir William. Naabutan ko lang talaga na nakaganon siya. Kahit alam na itong dalawa, ni Sir Matthew at ni Drew, ba't di nyo sila tanongin, di ba? Ikit, yun din yung ine-explain namin sa kanila. Pero based sa CCTV footage, ikaw lang yung nakitang pumasok sa opisina ni Dad during the time of his attack. Oo nga, pumasok nga ako dun sa opisina. Pero nakita ko si Sir William nakahundusay na tapos na yung krimen. Bakit ako? Tapos na eh. Ikit, it's okay. Pabayaan na lang natin silang tignan yung locker mo. Wala ka naman tinatago, di ba? Oo. Perez, check my locker niyo. Bigay mo yung susi. May nawawalang dark stick sa gamit ng mga biktima. Sir, teka lang po teka lang po. Hindi ko po alam kung bakit nandito yan. Hindi ko alam kung paano napunta yan sa gamit ko. Kakaayos ko lang po nito eh. Wala akong kinalaman dyan. Hindi ko alam bakit napunta yan dito. Sir, baka po nilagay lang po yan nung mamamatay tao, tapos para po ako po yung pagbintangan. Pero sir, hindi ko alam. Ngayon ko nga lang nakita yung darts na yan eh. Kasi ka rin nga, ba't di ka nalang sumama sa amin sa presinto para explain mo yung side Kailan ba't mo? ako sama? Teka lang, sir. Sorry. Hindi naman pwedeng basta lang arestuin si Ikit. Hindi nga tayo sigurado kung siya talaga ang may kasalanan. What if she's right? What if this was a setup? I honestly don't think Ikit's capable of doing something like that. Okay, kumalma muna tayong lahat. Okay? Wala namang warrant of arrest for Ikit. Kailangan lang niyang sumama sa kanila for questioning dahil sa mga evidence na nag-gather nila. Ikit, don't worry. May karapatan kang tumanggi sa invitation nila. They cannot force you na sumama sa kanila not unless may permission mo. Wala ko talaga akong alam kasi talaga dyan, sir. Pero sige. Sige, para... nai-stress ako. Sige, para wala nang problema. Maraming salamat sa concerned mga attorney. Maraming salamat sa inyo. Sasama na lang po ako para po mapatunayan ko na inosente po ako, sir. Inosente po ako. Maniwala po kayo sa akin. Hello, attorney. Na-accomplish mo na ba yung pinapagawa ko sa'yo?
Arestado na ba si Marikit for the murder of William? Person of interest pa lang naman siya, but don't worry, matindi yung pieces of evidence na hantad laban sa kanya. And I'm pretty sure it's only a matter of time bago siya maging main suspect. Perfect! Lalo na't kuhang-kuha mo ang loob na Marikit bilang abogado niya. Basta siguraduhin mo lang nasa kulungan ang pagsak niya, ha? Tita, enough kaya yung evidence na pinland nyo kay Ikit para siya madiin sa kaso? Are you sure na safe ka na from any suspicion? Ay, nako, Angela. Ano pa tingin mo sa akin? Amateur? You know, it's been more than 10 years since I took over my husband's business, yung sindikato. At ni minsan, hindi ako nakulong, ni hindi nga ako napatawag sa presinto. And you know why that is? Because I'm good. I am perfect when it comes to covering my tracks. At this very moment, pinapaligiran na ng mga tao ko ang bahay mo. Isang tawag ko lang, ipapapatay ko ang asawa mo at anak mo. Ayup kayo. Wala naman akong ginagawa sa inyo. Bakit ako ginaganito? Alam mo, kung susunod ka lang, walang masasaktan. Pero kung tatanggi ka, sisiguraduhin kong mapapanood mong malagutan ng hininga ang mag-ina mo at isusunod pa kita. Ayup kayo! Alam mo, kung susunod ka lang sa akin, walang masasaktan. Madali lang naman yung papagawa ko sa'yo eh. Ikaw ang head ng IT department, hindi ba? Gusto ko, ipabura mo ang CCTV footage nitong resort. I-edit mo ang footage kung saan ako pumasok ng opisina ni William. Nang sa ganon, walang makakaalam na nanggaling ako doon. It's that simple. Gagawin ko po lahat ng gusto niyo. Huwag niyo lang saktan yung pamilya ko. Bilib talaga ako sa'yo, tita. Ang bilis mo mag-isip. Poor Ikit. She doesn't know kung sinong binabangga niya. Alam mo, ayaw ko pa talaga siyang patayin eh. Gusto ko muna siyang pahirapan at mabulok sa kulungan. At kapag sadsad na sadsad siya, that's when we'll come in. At tayo na rin mismo ang papatay sa kanya. Anong ginagawa mo sa resort ng mga araw na yun? Hindi ba't sinisanti ka ng Mr. Smith ng Lunes? Ba't bumalik ka pa sa resort ng Marquez? Sir, ganito po yan Binalik ko po yung uniform ko. Pero umuwi din naman po ako kagad. Pero nag-text po sa akin si Sir Macho na kailangan daw po namin mag-usap. Kaya po ako bumalik. Kung si Sir Macho naman pupunta mo sa resort, bakit na sa opisina ng dati? Kasi sir, sinabi po sa akin ni Blessy na tauhan po dun sa resort na meron daw pong meeting yung mag-ama, si Sir Macho at si Sir William. Kaya dun po ako pumunta sa office ng daddy niya. So hindi ka pumunta sa opisina ng dati niya para awayin to dahil tinanggal ka nito sa trabaho mo? Hindi ko, sir. Excuse me, sir. Under arrest na ba yung client ko? Parang hindi na-interview to eh. Cross-examination na yung ginagawa niyo. Sensya na to. Di meron akong gusto linawin na ilang inconsistencies. Ikit, kung hindi ka komportable sagutin yung mga tanong nila, pwede kang tumanggi. Karapatan mo yun. Okay. Since wala ka namang ginagawang kasalanan, pwede ka magsabi sa kanila ng totoo. Miss Karingan, nasaksiyan ng ilang staff ng resort yung pagsugod mo kay Mr. Smith ng Marquez ng umaga. Pinagbanta mo raw ang biktima. May ilang salita raw na binitiwang kagaya ng kayo dapat na magdusa. Lahat ng pangaping ginawa niyo sa amin ay babalik sa inyo. At pagbabayaan niyo lahat ng kasalanan ginagawa niyo sa amin.
Yung ba yung dahilan kung bakit ka nagpunta sa opisina para pagbayarin si Mr. Smith? Sir, hindi ho totoo yun. Oo, totoo na nagdala ako ng emosyon ko kaya ako nakapagsalita ng mga bagay na hindi magaganda. Pero hindi ko intensyon na saktan o patayin si Sir William. Hindi naman kayo sa akin. Hinamay huwag ka ng iskandalo rito. Sinong hindi magagalit sa ginagawa niyo? Eh, pinapalabas niyo parang si Ikit yung may kasalanan eh. Kanina pa niya sinasabi yung side niya. Hindi kayo nakikinig. Bakit ba ayaw niyo maniwala sa akin, ha? Maniwalaan niyo ako. Nagsasabi ho ako ng totoo. Alam niyo, pag-alagala nga lang dyan yung killer, eh. Eh, ba't hindi yun yung hanapin niyo? Ba't ako yung kinu-question niyo? Huwag ako, sir. Inosente ako, eh. Alam ng Diyos yan na wala akong kasalanan at wala akong pinatay. Excuse me. Meron ka kausapin tungkol dito. Iya, pasensya ka na. Natala kasi ako ng emosyon ko eh. Nakakagalit kasi naman talaga, di ba? Alam mo, gantong-ganto kasi yung experience ko dati kay tatay. Alam mo, yung mga pulis na yun parang may galit sa akin eh. Sarado yung utak nila. Kamangalala, naiintindihan kita. Kung ako rin naman nasa posisyon mo, sigurado magwawala naman. Alam mo, Pia, dati akala ko pinakamasakit ng pandjadjudge sa akin yung light-rating yung itsura ko. Pero ngayon, alam mo yung kino-question na yung buong pagkatao. Hindi ko akalain may mga kagaya nila, Miss Soraya, ni Celine. Ng mga pulis na ito, kino-question yung pagkatao ko eh. Hindi pa man din ako nakakasuhan, kriminal na yung tingin nila sa akin. Huwag mo lahatin. Kasi ako naniniwala ako na nagsasabi ka ng totoo. Okay. Salamat, Pia. Salamat. Alam mo, buti na lang nandyan ka. Kasi kanina kung wala ka sa tabi ko, hindi ko kaya. Ikit, kumapit ka lang. Malalampasan mo rin to. Napangako ko sa'yo, tutulungan kitang malinis yung pangalan mo. Ha? Kung may kailangan kang tulong, kung may gusto kang sabihin, huwag ka mag-hesitate. Nakausapin ako o sabihan ako. Ha? Anong Pia yung gusto ko? Gusto ko lang namamanap kung sino talaga yung pumatay. Gusto ko nang manap kung sino talaga yung nagsiset up sa akin. Yun lang naman. Kasi hindi ko palalampasin to eh. Sisiguraduhin ko na pagbabayaran niya lahat ng ginawa niya. Hindi kaya si Angela ang may pakana ng Oplan frame up Ikit? Kasi siya lang naman yung kilala kong may matinding galit sa'yo eh. Naisip ko na rin yan, Gemma Lou. Pero kilala ko si Angela. Puro salita lang naman yung kaya nun eh. Tsaka sa laki ni Sir William, hindi niya kaya yun. Tsaka di ba matagal nang nakaban si Angela dun sa resort. Kaya imposible na makalabas-pasok siya nang wala nakakapansin. Agree ako dun sa sinasabi ni Kit Bobby. Malamang, taga-resort yung gumawa dun yung killer ni Sir William. Kaya siya may access din sa locker ni Kit. Pero ang tanong, sino kaya yun? Pabutan ng ulo ko. Alam mo, huwag kayong mag-alala. Malalaman din natin kung sino may pakana ng lahat ng to. Sana nga. Kasi kung magkaroon kami ng malaking problema nila Sir Matthew, ni Drew, tsaka lalong-lalo na si Miss May. Sasaktan ako pag tuluyan silang lumayo sa akin. Ayoko silang mawala. Pamahal na sila sa akin eh. Ipia, thank you for earlier helping out Ikit. I would have went to the precinct myself, but
I didn't want people to feel like I'm influencing the investigation just because I have feelings for Ikit. I thought it might make things a little bit more difficult for her. Bakit, Pia? Did I say something wrong? I'll be totally honest with you. Nahihirapan ako. I mean, client ko si Ikit. Obligasyon ko na tulungan siya. But Tito William, he's like a second father to me, you know? And kailangan kong mabigyan ng justice yung death niya. Habang inaaral ko yung kaso, I'm beginning to see na lahat ng ebidensya, they're all pointing to Ikit. Okay, Pia. Hear me out first, okay? Like, you and I both know Ikit wouldn't do something like that, right? You know there has to be something missing. Matt, malinaw ang motibo ni Ikit. Galit siya sa dad mo dahil sa resort casino. She's upset kasi tinanggalan siya ng trabaho. Masama yung loob niya kay Tito William kasi pinaglalayo niya kayong dalawa. Pia, yes, okay. Ikit and my dad didn't see eye to eye on the casino project. Neither did I. Okay, how does that prove she murdered him? Are you forgetting na nakita sa gamit ni Ikit yung murder weapon? Ano pa ba pruweba yung kailangan mo, Matt? Ha? Look, Matt. I know you like Ikit. But please, don't let your feelings cloud your judgment. Matt, dad mo yung pinatay. Matitiis mo bang hindi maparusahan yung taong gumawa nun sa kanya? So, unahin mo pa ba yung romantic feelings mo kesa sa duty mo sa family mo? And honestly, do you really see a future for you and Ikit? Lalo na kung siya yung rason kung bakit nawala yung taong mahal mo. Wake up, Matt. Kung talagang mahal ka ni Ikit, hindi niya to gagawin sa taong importante sa'yo. She doesn't deserve you. And she deserves to be in jail. Thanks for the reports, bless you. Thank you. How's your day going? Sir Matthew, What can I do for you? gusto lang namin kayo update tungkol sa murder case ng tatay mo, sir. Oh, so Ikit's gonna be released of all charges? She's no longer a person of interest? Actually, sir, sinabi na namin sa prosecutor's office ang lahat ng ebidensya na kalap namin. Nag-decide na rin ang piskal na may probable cause para kasuhan ng murder case si Ms. Marikit Karingal, kaya nag-issue to ng warrant of arrest para sa kanya. So you're saying she's gonna get arrested? Yes, sir.
din na ng konti yan. Patong yan dyan. Kasi uy! Ano yun? Teka, sino ba yan? Sandali lang! Sabi niya, pero makakatok yan. Sandali! Sino? Nasaan si Miss Maricel Caringalo? Bakit ho? Ano pong kailangan niyo sa kanya? Wala akong warrant arrest para sa kanya sa salang pagpatay kay Mr. William Smith. Sir, nagkakamali ho kayo. Inosente po si Ikit. May naninira lang po sa kanya. Lagugin yung buong bahay. Dali! Sir! Dali! Sir! Dali! Hoy! Sandali! Nay! Wala! Sir, na-search namin buong bahay. Wala dito yung suspect. Siya na suspect rin tinatago. Kaya pag-cooperate na lang kayo kung ano yung makasuhan pa ng obstruction of justice. Sir, wala ho talaga kami idea kung nasaan siya. Tsaka parang hindi naman ho tama na ikulong niyo yung tao kung inosente talaga siya, di ba? Siya. Wala ho talaga dito sa bahay. Sabihin mo na si Ikit na huwag nang tumuli dito. Dali, simplihan mo na. Dali. Oo, malapit na nga. Eto na, tanong ko na yung bahay, oh. Beshi, huwag ka na tumuloy dito sa bahay, ha? Andito yung mga polis. Kakagaling lang nila dito. Siya? Talasan niyo yung mga mata niyo, ha? Yes, sir. Makasalubong natin yung sigurado. Bakit? Anong kailangan nila sa akin? May warrant of arrest sila sa'yo, eh. Basta, umalis ka na. Lumayo ka na para hindi ka mahuli, okay? Sige na, sige na. Yun yung suspect! Ah! Ano yun? Ate, patago lang ako saglit, ah. May ginagawa mo dito? Hindi, may humahabol lang sa akin. Tulungan niyo lang ako. Ay, naku! Hindi! Ate, saglit Madami lang sa naman. gulo mo. Hindi, umalis ka rito. Umalis ka rito. Hindi. Sa iba ka magtago. Sige, tara! Sakay ka na! Habulin niyo! Tiga, sumubid! Please, have a seat. My friend owns this place. Dito ako tumatambay pag may out-of-town gigs ako. Ikit, wala masyadong kapitbahay dito kaya walang makakakilala sa'yo. I think it's best na dito ka na lang muna magstay while we come up with what to do next. Hey, kid, look at me. You're okay now. Okay, I promise you, you're safe. No one's going to take you away. True, ang saya-saya ko lang nung nakaraan, eh. Sobrang saya ko kasi umamin sa akin si Sir Matthew nang nararamdaman niya sa akin. Sinabi niya sa akin na hindi na itutuloy yung resort casino doon sa Daraitan. Tapos biglang may ganito na naman. Pero parang bumaliktad na naman yung mundo ko. Ang dami ko pang pangarap, eh.
Paano yung kinabukasan ko kung wanted ako, di ba? Paano ko itutuloy yung kaso na pinaglalaban ko, Drew? Pero paano na ako? Ano nang mangyayari sa akin, Drew? Ayoko magtago ako habang buhay. Hindi ko kayang magtago habang buhay, Drew. Tapos, paano kung lumabas ako ng bahay tapos biglang may humuli na lang sa akin? Pero natatakot ako. Gusto ko pa makasama yung mga taong mahal ko. Ayokong mabuhay na puro takot na lang yung meron ako. Ayoko. Pero gusto ko lang naman maging normal yung buhay ko. Ano nangyayari sa akin? Gusto ko na matapos to. Gusto ko na matapos to. Problema na to, Drew. Napapagod na ako. Natatakot ako. Natatakot na ako. Mga walang kwenta. Ang dali-dali na nga ng pinapagawa ko sa inyo, pumalpak pa kayo. Mga inutil. Mga walang kwenta. Ang dali-dali na nga ng pinapagawa ko, pumalpak pa rin. Diyos ko, mga inutil talaga yung mga pulis na yan. What's wrong, tita? Bakit ka galit na galit? I just received a text from Pia. Nakatakas daw yung marikit na yan mula sa mga pulis. What? Tita, paano yun? Paano kung magtago si Ikit sa probinsya, makapag-abroad? Paano tayo makakaganti sa kanya if she disappears? Kahit sa ang sulok magtago yung marikit na yan, hahantingin ko siya. At dahil pinahirapan niya tayo, isasagad ko talaga yung suffering niya. Kapag nahanap ko na yung marikit na yan, ako na mismo ang maghahatid sa kanya sa impyerno, kasama yung nanay niya. Kuya. Tama na yan. Sorry, bro. I need this drink. Maybe it will help take the edge off. Kasi, baka mag-snap na ako. First, Dad gets murdered. Then, Mom goes missing. And now Ikit is being accused of murdering him. It's like everything I care about is being taken away and ripped apart from me. And everyone is looking for answers from me. And I can barely hold it together myself. And to be honest, I don't know how much more I can take. It's gonna be okay, Kuya. Nag-file na ako ng missing persons report. Hinahanap na ng police si Mom. And when it comes to Ikit, look, we just have to work harder para ma-clear yung name niya. I know you like Ikit. But please, don't let your feelings cloud your judgment. Kuya, I'm so confused right now, Drew. I want to believe in Ikit,
I really do. But something just doesn't feel right. Akala ko ba mahal mo siya? Ha? Bakit parang pinagdududahan mo siya? Look, kuya, I know, Ikit. Hindi niya magagawa to. Kaya sana naman wag mong pag-iisipin ng ganyan yung tao. Dahil hirap na nga siya, hindi niya alam anong gagawin niya. Ngayon niya tayo kailangan. Why does it sound like you know exactly what's going on in Ikit's mind? Have you been in touch with her? Do you know where she is? Are you hiding something from me, Drew? I'm sorry, kuya. Pero hindi ko alam kung nasan si Ikit. Pero pag makakausap ko siya, I will assure her na hindi ako katulad ng iba na iiwan na lang siya sa ere. Tutulungan at dadamayan ko siya hanggang malampasan niya to. Dahil ganun ko siya kamahal. Drew, ano ba? Bakit mo ba ako tinutulungan? Bakit mo ginagawa to? Drew, suspect ako sa pagpatay sa tatay mo. Hey, listen to me. Wala akong pakialam sa sinasabi ng ibang tao. Mas kilala kita kaysa sa kanila. Ikit. Hey, nandito ako dahil naniniwala ako sa'yo. Parehas naman tayo ng gusto. At yun ay mahanap kung sino talaga ang pumatay sa dad ko. Tama ka. Pasensya ka na. Drew, maraming salamat kasi hindi mo ko ginajudge. Hindi kagaya nung iba na ang sama-sama ka ganun tingin nila sa akin. Nagsasabi naman ako ng totoo eh. Sa tingin mo ba, pag napanood ba nila yung vlog ko, mas magigets nila ako? Mas maiintindihan nila ako? Tulungan mo ako. Sabihin mo sa kanila na inosente ako, lalo-lalo na sa kuya ko, kay Sir Matthew, ha? Sabihin mo, nagsasabi talaga ako ng totoo. Hey, listen to me. Hey, Ikit, huwag mo munang isipin kung anong magiging reaksyon ng ibang tao. Including kuyas. Basta maging totoo ka, pag nakita nila na sincere ka, I'm sure they'll listen. At alam kong maniniwala sila sa'yo. Tama ka. You ready? Hi, vlog. Ako nga pala si Binibining Marikit, your online tour guide at your service. Pasensya na kayo kasi kailangan ko muna magseryoso ngayon. Kasi meron matinding paratang na kailangan kong itama. Na ako daw po ang pumatay kay Mr. William Smith. Yung amo ko po doon sa may resort. Wala pong katotohanan lahat ng yon. Hindi ko po siya sinaktan. Hindi po ako yung pumatay sa kanya. Biktima lang din naman po ako eh.
biktima po ako. Nung taong gustong baliktarin po ako. Sinet up lang po talaga ako. At pinagbibintangan na ako daw po yung gumawa ng krimen na sila naman po talaga yung gumawa. Para po sa mga taong nagmamahal po sa akin. Sana po nandyan pa rin po kayo. Sana wag po kayong magbago. Sana hindi ho kayo na-impluwensyahan ng mga maling balita na pinapakalat po tungkol sa akin. Okay lang po sa akin mabash ako. Pero mas hindi ko po kakayanin yung talikuran ako ng mga taong pinahalagahan ko. See? Kung wala talaga siyang kasalanan, bakit kailangan niya magtago? Bakit kailangan niya takasan yung mga kaso niya? Oh, you know what? Starting today, idodrop ko na si Ikit bilang client ko. Why? Kasi ayoko ma-drag down with her. And I think kailangan mo gumawa ng statement about it, Matthew. Kailangan mong i-assure yung mga clientele mo na hindi na parte ng resort na to si Ikit. Baka masira pa yung image ng resort niyo kung malaman nila na ma-associate kayo sa isang murderer. Murder suspect. What? Ikit is a murder suspect, not a murderer. So don't paint a picture that she's the one who murdered my father. Para naman po sa lahat ng mga sumusuporta at naniniwala pa rin sa akin hanggang ngayon. Pasensya na po kayo kung pati kayo nadadamay, ha? Kung pati kayo nababash. Huwag kayong mag-alala. Matatapos din lahat ng to. At sisiguraduhin kong mapawi ako ng sobra-sobra. Naawa ako kay Beshi. Kung alam ko lang kung nasan siya ngayon, samahan ko siya para hindi niya maramdaman na mag-isa lang siya. Na, huwag kang mag-alala kay Ikit, matatag yun. Kahit may pinagdadaanan yun, kaya niya yun. Malalampasan niya yun. Sa taong pumatay kay Sir William at sa nag-set up sa akin, kung akala mo nagtagumpay ka na, nagkakamali ka. Hindi ako titigil. At hindi ka nakuhuli, bubulok ka sa kulungan. I don't think we should take this lightly. Kahit na prom the girl lang si Ikit, she's very resourceful. Di ba nga, nalaman niya na ako yung nang scam sa kanya and nalaman niya rin na si Mom yung pumatay kay Tito Gani. Ako naman, Angela, para lang sa ganyan, nag-aalala ka na. Eh kapag pinapanood ko siya, para ako nakakita ng ipis. Alam mo bang ginagawa natin sa ipis? Tinatapakan at pinapatay. Kaya just relax, my dear. Hayaan mo na yan si Marikit i-enjoy ang kanya mga likes and views. Dahil sa susunod, yung pagkamatay niya ang ila-livestream natin. Pasensya na po. Bago po ako magpaalam sa inyong lahat, kilala niyo po ako bilang Kuwela. Masayahing binibini ni Marikit. Pero sa pagkakataon pong ito, kailangan ko pong maging matapang. Lalaban po ako. Hindi ko po kaya. Hindi ko po kaya manalo yung kasinungalingan sa katotohanan. Hindi po ako titigil hanggat hindi ko po nakukuha yung hustisya. At hindi po ako susuko hanggat hindi ko po nalilinis yung pangalan ko. Yun lang po.
Drew, ikaw? Hmm. May naisip ka pa bang iba? Kasi ako may naisip ako. Hindi kaya isa sa mga bodyguards ng tatay mo yung pumatay sa kanya? Matagal na namin kasama yung mga bodyguards na yon. Para na silang pamilya. So, I don't think it's them. But what if it's one of the investors? Kasi ang alam ko, marami sa kanila hindi nila kasundo si Dad dahil sa mga issue ng resort. Pwede. Posible naman yun. Di ba hindi naman palaging nandun yun sa resort? Pwera na lang kung may inutusan silang iba. Ewan ko. Masakit din talaga yung ulo ko eh. Alam mo, feeling ko nga abutin tayo ng siyam-siyam. Kakaisip kung sino ba talaga posibleng maging suspect pa. Ano na natin to? Hindi ko na alam kung sino. Wait lang, Drew. Baka hinahanap pa na ng kuya mo, ha? Baka nagtataka na yun. Kasi hanggang ngayon, wala ka pa. Don't worry about it. Ako nang bahala sa kanya. Drew, pwede bang maging honest ka sa akin? Ano sinabi ng kuya mo nung nalaman niya na nag-issue ng warrant of arrest yung mga pulis sa akin? Naniwala ba siya na may kasalanan ako? Gets ko naman. Hindi ko rin naman talaga masisisi si Sir Macho. Kahit ako, kung titignan ko yung ebidensya, mukha talaga ako yung may kasalanan. Tama. Huwag ka na malungkot. Malay mo. Baka kung napanood ni Kuya yung live stream mo, baka mas maliwanagan siya. Sana nandito si Miss May, no? Sa tingin mo, kung nandito si Miss May, maniniwala din ba siya na may kasalanan ako? I know my mom would believe you. Baka siya pa ang unang tutulong at magtatanggol sa'yo. Because I know my mom's really fond of you. At alam niya na mabuti ang kalooban mo. But I'm really praying. Sana makita na namin si Mom. Sana walang nangyaring masama sa kanya. I mean, we just lost Dad. Hindi ko kakayanin if we lose Mom too. Dito lang din ako sa'yo. Nakakainis talaga yung Matthew na yan. Na-accuse na nga si Ikit ng murder. Tapos hindi niya pa makalimutan. Oh, I'm so sorry to hear that, attorney. Pero alam mo, huwag ka na mapikon kay Matthew. Instead, i-channel mo na lang yung galit mo kay Marikit. After all, she is the real enemy. I really wish mahanap na yun si Ikit. Para makulong na siya. Kahit di naman ako, gusto ko rin makulong si Marikit. Kaya lang iniisip ko rin na baka abutin tayo ng taon bago pa siya makonvict. We might get so bored waiting para makumpleto lang ang revenge natin. May mas magandang solusyon ako dyan. At mas magiging mabilis ang resulta.
para hindi na natin po problemahin si Marikit. Ako na ang bahala sa kanya. I will take care of her. Take care of her how? Don't bother yourself with the details, attorney. In fact, the less you know, the better. Nang para sa ganun mapanindigan mo pa rin na isa kang matinong lawyer. Okay, so your plan sounds intriguing, pero paano mo magagawa yung plano mo kung wala naman tayong ka-idea kung nasan si Ikit? That's where you come in. Kakailanganin ko ang tulong mo bilang lawyer ni Marikit. Correction. Ex-counsel. Bibitawan ko na siya bilang kliyente ko. Wag muna, attorney. Kaibigan ka ni Marikit. She trusts you. At ang pinaka-importante, nakikinig siya sa'yo. Okay? Gagamitin ka natin para maipalabas natin si Marikit sa pinagtataguan niya. In other words, ikaw ang magiging pain para mahuli natin si Marikit. Gemalu, ito yung listahan ng mga pinagsususpetsahan namin ni Drew. Ha? Sila din yung posibleng pumatay kay Sir William at sa nag-set up sa akin. Ipapasa ko na lang to kay Kaloy, sa inyong dalawa, ha? Gemalu, pwede pa akong makiusap sa inyo. Total, nasa resort kayo, di ba? Tulungan niyo naman ako. Manmanan niyo tong mga taong to. Tapos kapag may kahinahinala silang mga kilo, sabihin niyo sa akin kagad, ha? Oo naman, kami nang bahala ni Babe. Pero ikaw, kumusta ka naman dyan? Sigurado ka bang safe ka dyan? Oo. Okay lang ako. Huwag niyo akong iisipin. Pasabi na lang kay Ninong Badong tsaka kay Ninang Celia. Nasa mabuting kalagayan ako. Gemalu, pwede tawag na lang ako sa'yo mamaya, ha? Tumatawag kasi sa akin si Pia. Baka importante. Oo, sige. Basta mag-ingat ka dyan, ha? Sige, bye-bye. Sige, bye-bye. Hello, Pia. Ikit! Oh my God, I'm so glad you answered my call. Alam mo, ilang araw na ako nag-aalala para sa'yo. Bakit mo naman kasi tinakbuhan yung kaso tapos nag-flee ka na lang bigla? Pasensya ka na, Pia, ha? Ayoko kasing arestuhin ako ng mga pulis, eh. Lalo na nung nalaman ko na murder pala yung sinampang kaso sa akin. Eh, paano kung nahuli ako? Tapos hindi ako makapagpiansa, di ba? Oo nga, Ikit. Alam ko mahirap tanggapin dahil habang dinidinig yung kaso, makukulong ka. Pero Ikit, dahil sa ginawa mo, mas madadagdagan lang yung charges against you. Imbes na ma-prove mo sa kanila yung innocence mo, mas nagmumukha patuloy guilty ka. Pero Pia, kasi ang bilis talaga ng mga pangyayari, eh. Hindi na ako nakapag-isip ng tama. Okay, sige. Ganito na lang. Sabihin mo sa akin kung nasan ka. Pupuntahan kita. Tapos pag-usapan natin kung anong pwede natin gawin sa nangyayaring sitwasyon ngayon. Ikit, bakit parang nagdadalawang isip ka pa? Lawyer mo ako. Welfare mo lang ang iniisip ko. Simula ba nung nagkakilala tayo, have I ever let you down? Tama ka, Pia. Abogado kita. Sige, pumapayag na ako. Makikipagkita na ako sa'yo. Dito sa malapit sa tinutuluyan ko, may park dito. Isisend ko na lang sa'yo kung anong address, ha? Okay, Ikit. Pupuntahan kita. Don't worry. Akong bahala sa'yo. Promise, everything will be alright. Sige, Pia. Salamat, ha. Napakabuti mong kaibigan talaga. Kita na lang tayo mamaya. Okay. Bye. O ano? Naniwala ba siya sa'yo? Naging effective ba yung acting mo? Well, mukha naman wala siyang clue na she's heading into a trap. Send ko na lang sa iyo yung address na sinend niya sa akin. I've done my part, now do yours. Let's go, boys.
Huwag na nating paghintayin si Ikit. She cannot be late for her own funeral. Ikit, I brought you some food. May dala rin akong ibang supplies para sa atin. Ikit? 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 Okay ka lang ba? May pagkain ako dito. Ikit? 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 Asan na ba tayo? Malapit na ba tayo doon sa meeting place? Mga 1 kilometro pa po, madam. Pwes, paliparin niyo tong van dahil gusto ko nang makarating doon. Opo, madam. Uy, bilisan mo dyan! Wala ka ng takas sa akin ngayon, Marikit. Sa wakas, matutupad ko na rin ang pangako ko sa kapatid ko. May paghihiganti ko na rin siya. Pahihirapan at pagtutusain mo na kita bago kita patayin. Katulad ng ginawa namin ni Angela sa nanay mong si May. Sumama ka sa akin. Bitawan mo ko. Sumama ka sa akin. Ano ba? Tulong! Basta sumama ka sa akin. Kit! Miss May. Miss May. Ano ito? Ano nangyari? Ano nangyari? Bakit nagkaganyan ka? Miss May, marami na akong nangyari. Pero hindi pa ho ito yung pinakamalala. Miss May, ano ho nangyari sa inyo? Ba't ngayon lang kayo? Saan po ba kayo pumunta? Sobrang na-miss ko ho kayo. Bakit? Sobrang saya ko po nakita ko kayo. Ako, alam mo na kung gaano ako kasaya na nakita kita ulit. Akala ko nga hindi na kita mayayakap ulit. Kayo naman kasi, Miss May, ba't naman hindi ho kayo sumasagot sa mga tawag, sa mga message ni Sir Matthew tsaka ni Drew? Tapos ang tagal ho namin kayong inantay. Tapos sinahanap-hanap po namin kayo kahit saan. Okay, saka na tayo mag-question and answer, ha? Wait, halika na, umalis na tayo. Pero Miss May, meron po kasi akong inaantay ngayon. Si Pia po, baka papunta na po siya. Sobrang importante lang. Kontakin mo na lang siya. Ha? Halika na. Baka mamaya may makakita pa sa'yo, makilala ka. Halika na. Tara na. Halika.
Sige, baba. Alam niyo na gagawin niyo, ha? Hanapin niyo. Boss, hindi namin nakita dun eh. Ano pa nangyari? Ba't ang tagal? Ang sabi ni Pia, nandito na yung buwisit na marikit na yan. Why the hell can't you find her? Madam, hinalughog na nila yung buong lugar eh, pero wala silang nakita. Hindi nila makita rito si Ikit. Hello? Kasama mo na ba si Ikit? Sa tingin mo, tatawagan kita kung nandito siya? She's not even here. Akala ko ba matino yung usapan niyo? Eh bakit hindi siya dumating sa address na binigay mo? Hindi ko alam. Kanina nung magkausap naman kami, she sounded serious na makikipagkita siya sa akin. Well, clearly, pinaasa tayo ng gagang yon. Malamang may nangyari kaya nagbago isip niya. Oh my God. Hindi kaya nakakahalata na siya? Baka aware na siya na tinutulungan kita against her. I don't care what she thinks. Ang mahalaga, mahanap ko siya dahil hindi ako papayag na matakasan ko ng puwisit na babaeng yon. Nag-uumpisa palang paghihiganti ko sa kanya. Tara! Pasok, pasok! Tara na! Pasok! Akala ko, malala na yung na-experience ko. Akala ko wala nang ihigit pa doon sa impyerong pinagdaanan ko. Paglalaroan ka namin. Ha? Ile-level up namin ang torture sa'yo! Ano na, kamusta ka na? Uy, buhay pa siya. Kaya pa, isa pa! Pero mas worse pa lang nangyari sa'yo, Ikit. Ikit, sorry ha kung di man lang kita natulungan ng mga oras na kailangan mo ako. Sorry kung hindi man lang kita naprotektahan. Miss May, wag po kayong humingi ng sorry. Wala po kayong kasalanan. Buti nga po dumating si Drew. Ikit! 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 Stay with me, okay? Wait lang. Niligtas niya po ako. Kasi baka kung hindi po dahil sa kanya, baka wala na rin po ako ngayon. Okay na po ako ngayon. Hindi okay, Ikit. Kung naging matapang lang sana ako, kung naging malakas lang sana ako, siguro nakatakas ako agad. At nagkatulungan kami ni Drew at saka ni Matthew. Sana hindi ka napahamak. Sana hindi nagkaroon ng peklat yung mukha mo. Kung nakatakas lang sana ako agad, sana nailigtas ko ang asawa ko. Sana hanggang ngayon nandito siya nakakausap ko. Where have you been? Kung talaga napaka-clingy mo, Pangga. Nayayak ko si William. That's why you're my girl. Miss May, pasensya na ho kayo sa lahat ng nangyari. Lalo na po sa pagkamatay ni Sir William.
Miss May, huwag ko kayong maniniwala sa lahat ng mga bali-balita, ah. Hindi po totoo talaga na may kinalaman po ako sa pagkamatay ni Sir William. Hindi ko po kaya makasakit ng ibang tao, lalo na po si Sir. Promise po. Alam ko naman wala ka kasalanan, Ikit. Itong mga nangyayari sa buhay ko ngayon. Isa lang may kagagawa nito. Sisiguraduhin kong sasaktan ko ang lahat ng mahal mo sa buhay. At wala kang magagawa. Si Soraya. Soraya? Yun po yung investor niyo sa resort, di ba? Investor / ahas. Parang ahas ang babaeng yan na bigla na lang dumating sa resort. Naghasik siya ng lagim. Wawasakin ang pamilya ko. At gusto niyong wasakin ang buhay mo. Ako? Anong kinalaman ko sa kanya? Bakit gusto niya ako idamay? Ikaw talagang target niya, Ikit. Matindi ang galit niya sa'yo. Gusto niyang mag-suffer ka ng todo. Bago siya naging Soraya Sharma, siya, si Soraya Torres muna. Torres? Oo. Torres? Kapatid siya ni Rica Torres. Ano? Nasaan ang tapang mo? Soraya Sharma, latest investor and business partner ni William. Yan ang matagal ng sikretong tinatago sa atin. At hindi siya titigil hanggat hindi niya naipaghihiganti pagkamatay ng kapatid niya. Sila nag-uusap ni Angela doon sa warehouse. Doon ko nalaman ang totoo. Kaya pala sunod-sunod yung nangyayaring kamalasan sa buhay. Kaya pala tong si Angela walang takot na guluhin yung buhay ko dahil tumutulong sa kanya. Kaya pala tong Soraya na to, grabe ako taray-tarayan. Alamang sa malamang ako yung sinisisi niya sa pagkamatay ni Tita Rica. Miss May, pasensya na ha. Pasensya na ho kayo. Kasalanan ko lahat to eh. Hindi po dahil sa akin. Sana hindi ho kayo nadamay pati yung pamilya niyo. Kasi nakipag-close pa ho ako sa inyo. Di sana hindi niyo ho naranasan makidnap. Hindi niyo ho naranasan na mahirapan ni Soraya. Sana hanggang ngayon buhay pa ho si Sir William. Hindi niyo ho deserve tong lahat ng kamalasan na nararanasan niyo ngayon. Huwag mong sisihin ang sarili mo. Dahil si Soraya at si Angela may kagagawa ng lahat. Sila ang dapat maragot. Alam mo, Miss May, buti na lang ho nakaligtas kayo. Buti ho nakatakas kayo noong buhay. Binalak nila akong patayin. Pero buti na lang, tinulungan ako ni Bogs. Dahil kung hindi, baka palutang-lutang na lang sa ilog yung katawan ko. Doon ka.
niyo doon! Boss! Wala ka dun. Kung wala talaga rito, tingnan natin sa kabila. Tara! Mami! 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 Gising! Mami! 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 Andyan sila! Andyan sila! Marami sila. Bangga. Bangga, I'm so sorry kung huli na masabi ko sa'yo na delikado ang buhay mo. Sorry kung di man lang kita nadamayan sa mga huling sandali mo. Hindi man lang kita naipaglaban sa kahayupan ng Soraya na yan. Sisiguraduhin kong makukulong si Soraya sa pagkapatay sa asawa ko. Ma'am, delikado. Mahina pa kayo. Sa kondisyon niyo ngayon, hindi pa kaya uubra kay Madam Soraya. Hindi ako natatakot sa kanya. Kailangan malaman ng mga pulis ang lahat ng mga pinagagawa niya. Wala tayong ebidensya. Tsaka maraming koneksyon si Madam Soraya. Nagawa nga niyang idiin si Ikit sa pagkamatay ng asawa ninyo. Hindi natin alam kung sino pang mga mapagkakatiwalaan natin, kahit mga pulis. Anong gusto mong gawin ko? Pabayaan ko lang lahat ng mga pinagagawa niya. Yung ba? Hihintay ko na lang ba na idama niya pati mga anak ko? Kailangan malaman ng mga anak ko na buhay ako. Kailangan nilang malaman na buhay ako. Mami, naiintindihan ko yung nararamdaman ninyo. Pero ngayon, sigurado ako na bantay sarado yung mga anak ninyo kay Madam Soraya. At pag kinontak natin sila, at nalaman ni Madam Soraya na buhay ka, baka pagpuntuhan ng mga anak ninyo. Sakit-sakit kasi. Araw-araw kong tinitiis na hindi makita yung mga anak ko. Hindi ko sila makakausap. Lahat, titiis ko yun. Kailangan kong gawin yun eh. Isip ko na lang na mas may advantage kung walang alam ang kalaban ko na buhay ako. Habang walang kaalam-alam ng Soraya na yan, mas makakapagplano po tayo laban sa kanila. Tama. Mas madali ako makakakilos kung walang nagmamanman sa akin. Kagaya ngayon, wala kayong kaalam-alam nila Drew at nila Matthew. Na matagal ko na kayong pinasusundan kila Bogs at sa iba ko pang mga tao. Kaya po pala alam niyo kung saan ka mo nagtatago. Oo. Dahil nung tumakas kayo ni Drew, pinasundan ko na kayo agad. Ikit, parang pamilya na rin ang turing ko sa'yo. Kaya hindi kita pwedeng pabayaan. Miss May, huwag ho kayong mag-alala. Sasamahan ko na ho kayo. Hindi na ho kayong mag-iisa. Sasamahan ko ho kayong labanan si Soraya at si Angela. Sobra-sobra na ho yung atrasong ginawa nila sa atin. Lalaban na po tayo. At sisiguraduhin ko na si Tatay at si Sir William na yung huling taong mabibiktima nila. Damn it, Drew! Why did you hide a kid and keep it from me? Look, she needed someone na tutulong sa kanya, otherwise makukulong siya. And how did that work out, huh? Now you lost her. Drew, what were you thinking? Eh, paano? Ha? Nagda-doubt ka na sa kanya. You started to believe na kaya niyang gawin yung take that.
What now? Huh? You know where she went? Any leads? Where she might be? Some plan you had. True, pasensya ka na ha, kung iniwan kita na walang pasabi. Pero huwag kang mag-alala, promise. Okay lang ako. Gusto ko lang din sana magpasalamat sa'yo sa lahat ng ginawa mong kabutihan para sa akin. Babawi ako sa'yo, promise. Ayoko lang kasing madamay ka, pati si Sir Macho. True, pasabi nga din pala kay Sir Macho, ingat siya. Hindi lang ako basta magtatago, Drew. Patutunayan kong inosente ako. Magkita na lang tayo pag okay na yung lahat. Salamat. Drew, call her. I don't think she's gonna answer her calls. You need to try, Drew. Iya, pasensya ka na kung di ako nagsabi sa'yo. Kasi ayokong may stress ka pa sa pagtakas ko eh. Huwag kang mag-alala. Dito muna ako sa Malaysia ha. Hanggat mainit pa yung kaso. What the hell? Eh kaya naman pala hindi sumipot to sa usapan namin eh. At ang tanga-tanga pa rin talaga ni Kit for still trusting you. O sige, paano natin magagawa yung plano natin against her kung hindi natin alam kung nasan siya sa Malaysia? Pahahantingin ko siya even if she's abroad. Akala niya, patatakasan niya ako? Kailangan mahanap natin siya so that she can taste our sweet revenge. Pero tita, how on earth did she do that? Paano siya nakalabas ng bansa? Hindi siya mag-isa. Merong tumutulong kay Marikit. Sigurado ako dyan. Sino? Sir Matthew, pasensya ka na ha kung hindi ako nakapagpaalam sa'yo ng maayos. Pero huwag mong iisipin na kaiwan-iwan ka. Gusto ko lang magpasalamat sa'yo. Maraming salamat kasi nagustuhan mo ko. Maraming salamat kasi sa dami ng pwede mong magustuhan na babae, bakit ako pa? Sobrang sarap sa pakiramdam. Kasi nagustuhan ako ng isang kagaya mong napakabait, napaka-gentleman. Alam mo, akala ko perfect na tayo. Kasi akala ko na na-meet ko na yung Prince Charming ko eh. Pero sa dami na nangyari, baka sign na yun. Baka hindi talaga tayo para sa isa't isa. Alam niyo, Sir Macho, masakit to para sa akin ha. Pero siguro wag na natin ipilit. Hindi talaga tayo tinadhana. Mas okay sigurong kalimutan na lang natin yung isa't isa. Kung magre-reply, kahit 24 hours ka pang tawagan ni Matthew, huwag na huwag mong sasagutin. Tiisin mo siya. Kasi ganyan din ang ginawa ko kahit anak ko pa siya. Para medyo gumaan-gaan naman yung pakiramdam mo, may good news ako sa'yo. Nakausap ko si Atty. Alvarez at binigyan ko siya ng instruction na i-gather lahat ng mga ebidensya at maghanap ng witness para talagang mapatunayan na yung Suraya na yan ang may kasalanan. Sana talaga, Miss May. Sana malinis na yung pangalan para hindi ko na kailangan Konting tiis na lang, Ikit. Darating din tayo dyan. Sa ngayon, habang inaasikaso ni attorney yung magiging defense natin sa kalaban, unti-unti natin susugatan ng mga yan. Hanggang sa maging vulnerable sila
para pagdating ng oras na kailangan na natin silang harapin, madali natin silang matatalo. May naisip na po kung gagawin ko kay Angela. Ano? At dahil cloud chaser naman yung babae na yan, sobrang concern niya sa image niya. Iga-grand reveal ko yung totoong ugali at pagkatao. Sisiguraduhin ko, ika-cancel siya ng lahat. Cheers! Buti na lang po, mas palagi ko yung nakamonitor ko. At least ngayon, hindi na tayo nahihirapan kung saan ko labahan natin yung pinira. Game na ba, Ikit? Oo, boss. Oras na para maging main attraction ang Angela. Ange, no. Ang taray na nakamask. Sino siya? Oh my God. Diba siya yung famous influencer, si Janine? Hello. Oh my God! That's her! I wanna... Let's go say hi. Hi, Janine! Oh my God! Congratulations on your 5 million followers! I hope you're enjoying, ha? Ay, by the way, I'm Angela Torres. Don't mind them, okay? Hello! Misteryosa in the house! Meron lang akong i-spill na tea tungkol sa isang clubber natin tonight. Sino itong numero unong social climber at gate crasher sa mga parties na mga sosyal at famous na influencer? Feeling it girl si ate. Oo. Feeling palaging belong sa mga sosyal kahit hindi naman. Alam nyo ba, sariling tatay niya, hindi siya nire-recognize. Kawawa naman. Kasi Ate Chona, saksakan ng kaplastikan. Ito pa, worst sa pinaka-worst. Alam nyo bang involved siya sa pagpatay sa stepfather niya? Nakakatakot. Gusto nyo na bang ma-meet ang wannabe na feeling close sa mga VIP? Siya ay isang white lady pero walking red flag. Ang pangalan niya starts with the letter A. Angela Torres. Kaya advice ko sa mga friends at mga nakakakilala sa above na to, mag-iingat kayo ha, kasi ang mukha niya angel, pero demonyo talaga siya. No! Angela No, Torres. that's a misunderstanding. Don't believe her, ha? Don't believe her! Kayo! Siguro kasabot niya kayo, no? Kasabot niya kayo? Kasabot kayo? Ha? Huwag kayo maniniwala sa mga sinasabi ng babae yan. Don't look at me like that. Excuse me! Stop playing this video! It's not true! Girls, AI lang yan. AI. Anong tinitingin-tingin nyo? Hindi nga yan totoo, di ba? You! Stop there! Stop there! Ano ba? Tumingin ka kasi dinadaanan mo. I go blind! Excuse me, you're not invited here. Kapal na mukha mo, ha? Ange! Babas na kayo. Stop it! Nakakaya tayo sa Ano mga ba? tao. Babas ka na. Let go of me! Listen to me! Ano ba? Ano ba? Let go Stop of me! it! Bitawan niyo ako! Dadamanda ko kayo! Randy, tumawag ka na nga ng pulis at pakulong mo yung mga yan. Ange, ano ba? Okay ka lang ba? Baka tayo pa magka-jail time, kaya pwede ba? Let's go! Take it, let's go. No! Ay, ano ba? Titigil? Ha? At least ngayon, Angela,
alam mo na yung sakit ng pinalayas at pinagtatabuyan. Lumayas ka dito, ha? Huwag ka nang babalik o huwag kang magpapakita sa akin! Naranasan mo din yung mapahiya sa harapan ng maraming tao. Sige, kayo ang panalo ngayon. Pero sinusumpa ko, babalikan ko kayo. Pero Angela, warm up pa lang yan. Sa laki ng utang na kailangan mong bayaran, nag-uumpisa pa lang ako. Marami pa akong sorpresa para sa'yo. At sisiguraduhin kong hindi yan yung huli ng pag-iyak mo. 924,000 views in just 24 hours? Grabe, almost 1M na. Angela, can you stop it? Naiirita na ako sa boses ng misteryosang yan. I mean, she's so tacky. Wait lang, I'm reading the comments. Angela, can you stop being so skandalosa? Kaya ka laging nababiral eh. Sino ba talaga yung misteryosang yan, ha? And why is she on to you? Well, I think it's Ikit. Siya lang naman yung galit sa akin at kaya mag-vlog ng ganyan eh. Alam mo, naisip ko na rin na baka si Marikit yan eh. Kaya lang, wala naman siya dito sa bansa. At pina-verify ko yung IP address ng vlogger at siguradong nasa Pilipinas yun. Kaya imposible si Marikit yun. Ay nako, kung malaman ko talaga kung sino yung chief vlogger na yan, isasama ko yan sa list of targets natin. Don't worry. Pinapahanap ko na siya sa mga tao ko. At once na mahanap ko siya, hindi lang maskara ipapato ko sa mukha niya, kundi dyaryo. I am going to strip Matthew and Drew of all their rights. Nang sa ganun, hindi na nila kayang tulungan si Marikit. Even though you're the general manager here, that is not our company policy. We do not condone violence in Dream Paradise. Security, get these thugs out of here! Akala mo naman kung sinong champion pagdating sa welfare ng kababaihan. Eh napakalupit nga ng ginawa niya sa atin. Tatanggalan ko ng maskara ang babae niya. May token of gratitude po kami para sa inyo.